At the time na ito ay naging pangit-pangit niya, kasama siya preso, nandun din siya sa Iraq, nasa Mesopotamia din siya. No? At nakita niya na itong tubig ay umaagos na papunta sa silangan. Ang tubig na yan ay nangangahulugan ng presensya at pagpapala ng Diyos. It's all about God's presence and blessing. Yun ang kahulugan ng tubig na yun. At yung pag-agos na yan, papunta sa silangan, palabas ng templo, ay nagpapahayag din po ng parang outreach yan. No? Alam naman natin na ang kaligtasan ay nagsimula sa mga Hudyo. No? At yan ay pinagkaloob muna sa mga Hudyo. At yan po ay na-extend sa ating mga Hintil, no? Mga non-Gentiles. Kasama po tayo doon. At itong pag-agos ng tubig nito mula sa templo ay isa yan sa kahulugan ng vision ni Ezekiel na hindi lang limitado sa loob ng templo ang tubig o yung God's presence and blessings, kundi ito ay lumabas din sa templo at nagbigay ng buhay dun sa lahat ng mga lugar na kanyang dadaluyan. So, ibig sabihin yan, pati tayo, mga non-Jews, mga Gentiles tayo, kabilang tayo doon, ay nakikibahagi at nakikinabang sa presensya at pagpapala ng Panginoon. Ngayon, ang isa pa kong pakahulugan yan, doon na po sa binasa natin, na yung agos daw ng tubig ay nag-extend doon sa east. At nakita ni Ezekiel na yung kanyang guide, no? May kasama siya doon eh. Isa pong angel yun, hindi siya tao. Kaya tawag sa kanya, Ezekiel, no? Anak ng tao. Ibig sabihin niya, heavenly being itong kausap niya o kasama niya. At itong kasama niya na to ay mayroon daw panukat. At kung sinukat niya yung tubig mula doon sa pinto ng templo, una, 500 meters muna yung sinukat. No? Tapos, isinama siya, lumusong sila. At napansin niya na yung lalim hanggang bukong-bukong, no? O hanggang talangkakan. Tapos, magmula doon, sumukat na naman ng another 500 meters yung angel. At nilusong na naman nila yung distansya na yon. At napansin niya na doon sa pangalawang sukat na yon ay hanggang tuhod na yung lalim ng tubig na dinadaluyan itong umaagos na ito na tubig mula sa ilalim ng templo. At mula doon, sumukat ulit yung anghel at another 500 meters. At doon sa 500 meters na yun, nung nilusong nila ay hanggang bewang na. No? At yung sumunod na sukat ulit ng 500 meters, ng kanilang lusungin ay, sabi nga ni Ezekiel, hindi niya na pwedeng tawirin kasi kinakailangan na languhin. No? Ibig sabihin, malalim na. At nung dumating na sila sa puntong yon, tinanong siya ng anghel, no? Ano ba yung translation dito? Anak ng tao, tandaan mo ang lugar na ito. Sa iba kasi translation, nakita mo ba ito? So dito pala, tandaan mo ang lugar na ito. Tapos, isinama na siya ng anghel pabalik sa Pampang. No? Kasi parang halos nasa gitna na sila nung nag-form na river mula doon sa pag-agos ng tubig. Pagbalik niya sa Pampang, nakita naman niya, nagulat siya. Kasi yung magkabilang Pampang, nung nabuong ilog na yon, ay napupuno na ng napakaraming puno. At ang mga punong nakita niya ay talagang sariwa ang mga dahon at nananagana. At ito ay, sabi nga dito, naglakad sila sa Pampang, no? Nang nasabing ilog. Na ako'y pabalik na, nakita ko ang kakapal na puno sa magkabilang Pampang. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang sa dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan ito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. At pagdating ng agos nito sa dagat ng patay, magiging tabang ng tubig ng dagat. Okay, ang dagat ng patay o yung Dead Sea na tinatawag, actually hindi siya sea, no? Hindi siya dagat, it's a lake. No? Isa siyang lawa. At kaya tinawag na patayan kasi wala hong
living organism na nabubuhay dyan. Wala pong isda dyan. Hanggang ngayon, sa panahon natin, ang Dead Sea ay wala tayong mahuhuling isda dyan. Ang dahilan po nun, sobrang alat po niya. Yung level ng pagkaalam niya ay mas mataas kaysa doon sa alam ng mga nasa ibang dagat. At ang dahilan nga raw dyan, sabi ng mga scientifico, kasi nga wala siyang agos nakakulong ang tubig. So lahat ng mineral na nakukulit mula doon sa mga ilog na umaagos pabagsak doon sa Dead Sea ay naiipon doon, nagkakaroon ng sobrang pag-alat. At ang interpretation nga ng iba dyan ay inihahalin tulad nila sa isang tao, no? Na parang Dead Sea, kaya siya dead kasi wala siyang ibinibigay sa iba, no? Kinukulit niya. Kumbaga sa tao, madamot. Hindi nagsishare, hindi nagbabahagi. Kaya nagiging patay ang buhay niya. Lahat puro sa kanya lang, no? Puro pakabay. At wala siyang ini-extend sa iba. So, ganun daw ang parang interpretation sa dagat na patay or sa Dead Sea. Dahil wala siyang ibang lagusan na kung saan meron siyang ibang ilog naman o sapa na pinag-aagusan ng kanyang tubig. At ang lahat ay kinukolekta lang niya, kaya siya ay sobrang alat at dahil doon ay patay siya. So walang buhay. At sinabi dito sa pangitain ni Ezekiel na yung tubig daw na umaagos mula sa templo, pagdating yan sa dagat na patay o sa Dead Sea ay magiging sariwa ang tubig doon. No? Ibig sabihin mawawala yung pagkaalat at yung alat ay mapupunta lang sa tabi. Para may pagkunan ng asin. Pero doon sa kalagitnaan ng dagat na yun, at lahat ng lugar na dadaanan ng pag-agos ng tubig na ito ay mabubuhay, mananariwa. At lahat ng ilog na dadaanan nito ay magkakaroon ng maraming isda, kagaya sa dagat Mediterrano o Mediterranean Sea. At pwede nga raw mga isda doon dahil sa dami ng iba't ibang uri ng isda. So itong tubig na ito ay nagbibigay ng buhay at sabi nga ito ay ako ita-translate natin ang meaning ito ay merong nagkakaroon ng restoration or healing dahil dito sa tubig na ito. So sa isang buhay ng tao na kapag tayo halimbawa ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Ay may tuturing tayo na parang dagat na patay. Wala tayo may bubunga dahil sa sarili lamang natin at walang nagbibigay sa atin ng refreshment. Walang nagbibigay ng buhay at healing. So itong tubig na ito na sinasabi sa pangitain ni Ezekiel ay kumakatawan nga doon sa presensya ng Diyos. At sabi nga, lahat ng lugar na abusan nito ay manananghiwa. At pag dumating ito sa dagat na patay, kahit ang tubig doon ay nanganariwa. So doon natin makikita kung ano yung epekto o ano yung laki ng magagawa nitong tubig nito or yung presence ni God, no? At yung kanyang blessing. Ngayon, anong significance ng vision na ito? No? Kasi tandaan natin na itong mga Israelita ay bihag, no? Nasa Middle East sila, nasa Iraq. At alam naman natin sa Middle East ay napaka-limited ng source ng potable water. Buti na lang ngayon, merong advanced technology na kahit ang tubig sa dagat na i-convert ngayon sa Middle East para maging malinis na tubig na maiinom nila. Pero noong araw talagang napaka-precious ng tubig na yan. Kung meron man sa isang lugar na tubig na pwedeng inumin, ay napakahalaga nun. No? At bilang mga bihag, ang problema ng mga Israelita noon na nasa Mesopotamia, na nasa Babylonia, pag tumatanaw sila sa paligid nila disyerto. At milya-milya ang layo nito, distansya, mula doon sa kanilang kinaroroonan sa Mesopotamia, hanggang doon sa kanilang sariling bayan sa Israel. Milya-milya ang layo doon. No? Kaya isipin man nila na halimbawa subukan nilang tumakas, parang imposible na mabubuhay sila. Kasi disyerto yung tatawirin nila
wala silang means of transportation.